Pagkatapos sa kolehiyo, kumuha ako ng utang para magtayo ng tanging pumping station sa Nayon. Taon-taon ay nagbabayad lamang ako ng pangunahing bayad sa kuryente, upang hindi mamatay sa tagtuyot ang mga taniman ng mga kababayan ko. Ngunit ako ay inireport ng aking ganid na tiyuhin at ng kumpanya ng agrikultura, na nag-akusa sa akin ng pagnanakaw ng kuryente at pagkliking ng tubig. Pinilit nila akong isuko ang aking karapatan sa pamamahala, kaya't nilagdaan ko ang waiver agreement. Tanggalin ang sariling pangunahing makina. Pumunta sa labas ng bayan para magtayo ng ganap na automated na ekolohikal na bukirin. Sa taon ng matinding tagtuyot, tumingin ang mga taga-bukirin sa napakamahal na bayarin sa tubig at sa mga punong prutas na natuyo sa bundok. Piniga ang aking tiyuhin sa puti. Katatapos ko lang linisin ang filter ng bomba. Dumating ang tiyuhin kong si Kinman kang kasama ang pinsan. At ilang estrangherong lalaki na may dalang briefcase sa silid ng bomba. Nang pumasok si Tia, nakakunot ang kanyang noo. Anong sira nitong makina na to? Ang ingay, ang lakas. Kinyan, ilang taon mo nang ginagamit yung water pump na yan. Ang hina ng efficiency. Parang ihinang bata ang daloy ng tubig. Sinasadya mo bang pigilan ang tubig ng lahat? Si Wang Damao, bagong dala ang walang laman na balde, nag-aantay na sa pila. Nang marinig ito, agad niyang ibinaba ang pang-angkat. Mataas ang lupain ng ating Nayon. Mahirap na ang makinang ito ay makapagtaas ng tubig. 8 na ang taon, at ang sinisingil ko lang ay ang pinaka-basic na bayad sa kuryente. Magtiis ka na, magbubukas na ng gate para sa tubig. 6 56 Wang Yuan mo, magtiis ka na, magbubukas na ng gate para sa tubig. Ayos na yan. Sabi mo, sinisingil lang ang bayad sa kuryente. Bakit ako magbabayad ng 60 piso noong nakaraang buwan? Maaari mo bang sabihin na hindi ka nanggugulo dyan? Hindi mo ba tinangkang ibenta ang tubig sa katabing baryo? Yung taniman nyo ay nasa pinakamataas na bahagi ng bundok. Mahirap talagang itaas ang tubig doon, talagang malaki ang gasto sa kuryente. Nakapost lahat ng mga libro ng account sa pader. 15.2.503 57.503.5 75, hindi mo ba kayang tingnan, hindi ko maintindihan ang mga peking libro mo. Hindi mo ba kayang tingnan, hindi ko maintindihan ang mga peking libro mo. Alam ko na niloloko mo ang mga kababayan natin. Makinig kayo sa akin. Ito si Manager Wang mula sa Green Source Agriculture sa lungsod. Sabi nila, kapag ipinasa nyo lang ang sirang pump house sa kumpanya nila para sa pangkalahatang pangangasiwa, agad nilang papalitan ito ng libre ng smart irrigation. Pag narinig ng mga lolo at lola na naghugas ng tubig sa paligid, lahat ay lumapit. Nag-clarify si Manager Wang at nagbukas ng lalamunan. Mga kababayan, ngayon sa agrikultura mahalaga ang eksaktong patubig. Ang luma ninyong gamit ay dapat matagal ng pinalitan. Ibigay ninyo sa amin, papalitan namin lahat ng libre. Sa bahay lang gamit ang cellphone, makakapagdilig na kayo. Si Aling Wang na kanina ay nakangiti pa sa akin. Nang marinig ang salitang libreng palit, ay umiwas ng tingin. Ang ibang mga taga-baryo ay nagsimulang magbulungan. Libre ang pag-upgrade. Ay, ang saya naman yan. Nga. Talagang luma na yung maliit na bomba ni Kinyan. Minsan pa nga, nawawalan pa ng kuryente, nakakita na ako ng buong sakahan sa labas. Siguradong para sa kabutihan ng buong baryo natin. Hindi naman pwedeng manloko sa atin. Nakikita ko yung mga pamilyar na mukha. Yung mga tao sa baryo na nagmadali akong tulungan sa gitna ng malakas na ulan. Upang mapanatili ang kanilang mga punong prutas. Nakita ang kanilang mga mukha na nagbago mula sa pag-aalinlangan patungo sa pag-asa. At kahit sa kanilang mga mata, may kaunting pagdududa at pag-ayaw. Habang hawak ko ang wrench, unti-unting lumamig ang aking kamay. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, hindi pa ako bumangon. Nagsimula nang tumunog ang malalaking speaker sa baryo. Tito Kinmansyang ay seryosong nagsalita sa radyo, tinatawag ang buong baryo na magtipon sa malaking opisina. Ang paksa ay ang pagbibitiw kay Kinyan at pagtanggap sa makabagong panahon. Pagdating ko sa malaking opisina, punong-puno na ang bakura ng tao. Nakatayo si Tito sa hagdang. May hawak siyang isang piraso ng mga nakaprint na dokumento. Mga kababaryo, ang tubig ang buhay ng ating baryo. Huwag nating hayaang si Kinyan lang ang humawak at samantalahin ang ating dugo. Lumapit din ang punong baryo na may mga kamay sa likod. Kinyan, iyon nga. Nakita mo na ang opinyon ng lahat. Ngayon, kailangan nating i-modernize ang agrikultura. Kailangan mong isaalang-alang ang kabuuang sitwasyon. At saka, natatakot ka na sinabi. At sinabi ng tiyuhin mo, hindi ka magbibigay ng susi. Hindi na pwedeng pumasok ang Green Source, natatakot silang magulo ka. Punong barangay. Sa loob ng 8 taon, sira na ang kagamitan, binayaran ko ang mga piyesa. May tagas ang tubo. Noong taglamig, tumalon ako sa iyelong tubig para ayusin. Hindi ako kailanman nakatanggap ng kahit anong subsidy mula sa materyales. Ngayon, gusto ninyong paalisin ako. Nagbago na ang panahon, ha? May teknolohiya sila ng malaking kumpanya. Ano ba ang gagawin mo mag-isa? Huwag ka nang masyadong stubborn.
Nakikita ko ang ilang daang tao sa bakuran. Walang isang tao na lumabas at nagsalita para sa akin. Kahit si Aling Wang nakahapon ay pumuri sa akin sa pagtatrabaho sa water pump, inalis pa ang ulo. Sa lugar na ito, talagang nawalan ako ng pag-asa. Kinuha ko sa bulsa ko ang isang piraso ng papel na sinulat ko kagabi habang walang tulog na naglalaman ng waiver at paghahati ng ari-arian. Ipinatong sa mesa ng tagapamahala. Ibibigay ko na ang susi dahil sa tingin nyo lahat na. Sa tingin nyo maganda ang kumpanya. Kaya dito na kayo pumirma at magpirma ng thumbprint. Mula ngayon, wala nang kaugnayan ang supply ng tubig sa baryo sa akin, si Kinyan. Kung tag-ulan o tag-init man, kung tataas o bababa ang maliit na kita, bahala na sa tadhana. Perma na, perma na. Huwag mong isipin na kapag umalis ka, mamamatay ng uhaw ang buong nayon. Siya ang nanguna sa paglagay ng pulang kamay na marka. Sunod ang pinsan. Si Tita Wang, ang buong nayon ay nakapila. Natatakot na kung mahuli sila, mawawala ang kanilang libreng matalinong pag-upgrade. Isang-isa silang nagmamadaling pumirma. Habang tinitingnan ang mga pahinang puno ng pulang kamay na marka, bigla na lang bumagsak ang malaking bato sa puso ko. Naging ganap na magaan. Inayos ko ang kasunduan at humarap patungo sa pump room. Si Tito at isang grupo ng mga tao ay sumunod sa akin na parang mga gwardya. Binuksan ko ang pinto ng pump room. Kinuha ko ang wrench at diretsong naglakad sa pinakalalim ng makina. Sa mga naguguluhang tingin ng lahat, inalis ko ang high-pressure pulse generator na nakakabit sa pangunahing bomba. Ito ang tanging pangunahing bahagi na makakapagpataas ng presyon ng tubig sa bundok. Ito ay pribadong ari-arian na binili ko noon sa malaking halaga. Ngunit palagi nilang iniisip na ito ay isang sirang makina. Nang makita ito ng pinsan ko, nag-alala siya at sumigaw, mag-ingat. Nais ni Kinya na sirain ito, pigilan ninyo siya. Huwag siyang pahintulutang dalhin ang ari-arian ng bayan. Ilang mga taga-baryo ang humarang sa pinto. Nakangiti ako ng malamig. Ipinakita ko ang resibo ng pagbili ng makina at ang waiver agreement kanina. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ng mabuti. Itong motor ay binili ko ng personal na nagastos ng 10,000 piso. Nakasulat ng malinaw ang pangalan sa resibo. Nakasulat din sa kasunduan kanina na kailangan kong dalhin ang aking personal na ari-arian. Ang mga gusali at tubo na gusto ninyo. Wala akong ginalaw na kahit isang tornilyo. Biglang nanahimik ang lahat, nakasimangot ang tiyuhin. Ngunit sa harap ng nakasulat, hindi siya makapaglabas ng kahit isang salita. Nang inalis ko ang lumang motor na puno ng langis mula sa base ng bomba. Nakaubo na ako sa pawis. Bagaman ang motor na ito ay mukhang sira at may paint na natanggal. Alam ng mga nakakaalam na ito ay isang industrial grade na high-power motor na may purong copper coil. Noong panahong iyon, para maitaas ang tubig mula sa lambak papunta sa pinakamataas na orchard ng nayon. Nagtakbo ako sa mga second-hand equipment market sa 3 lungsod. Gumastos ako ng kabuang 80,000 piso para makuha ito. Sa nakaraang 8 taon, kahit gaano ka hindi stable ang boltahe, kahit gaano katagal ang tanong sa oras, hindi kailanman nagkaproblema ang matandang kaibigan na ito. Ang motor ay may bigat na higit sa 200 kilo. Hindi ko kayang ilipat mag-isa. Kailangan ko lang ilipat ito gamit ang kahoy na tabla papasok sa likuran ng pick-up. Ang magaspang na lubid ay kumapit sa aking palad. Ang pawis ay pumasok sa aking mga mata at sobrang sakit. Nang walang isip, tumingin ako sa labas ng pinto. Sa bakanting lupa sa labas ng pump room. Nasa paligid nito ang hindi bababa sa ilang dosenang mga kababayan, si Aling Wang, si Ginoong Wang, at ang mga pamilyar na mukha na tinulungan ko noon sa gitna ng ulan para ayusin ang mga patubig. Nakatayo silang lahat sa ilalim ng anino ng malaking puno ng locust. Walang isa man ang lumapit para tumulong sa akin. Kahit isang magalang na panawagan para manatili ay wala. Sila ilahat nakapikit ang ilong. Parang takot na madampian ang amoy ng langis ko. Ang mga mata nila ay puno ng hayag na pagdiriin at pag-iingat. Sa oras na ito, ang pinsan kong si Kinli ay maihawak na cellphone at walang tigil na kinukunan ako. Hehe, oy Kinyan. Dahan-dahan ka lang sa paglipat. Huwag mong masira ang iyong sirang bakal. Tingnan nyo ito. Ito ang dating water king ng ating nayon. Gumamit ng sirang industrial motor para lokohin tayo ng 8 taon. Puno ito ng masangsang na amoy ng langis. Ganito ang tubig na nakukuha mula sa makinang ito. Paano magiging mabuti ang ating mga prutas? Hindi nakapagtataka na ang mga prutas ng ating nayon ay hindi mabenta ng maayos sa mga nakaraang taon. Nasa ganitong bagay ang ugat ng problema. Tama ka, talagang totoo ang sinasabi ni Mankang. Tiyak na may mabigat na metal sa tubig na iyan. Dapat nang palitan iyan noon pa. Ayoko na sa ingay ng sirang makina na iyan. Nakakagulo, hindi makakatulog si tanghali, kaya't agad siyang paalisin. Nakakainis lang tingnan. Nakataas ang kamay ni Tiokin Mankang. Parang isang general na bagong tagumpay na lumalabas mula sa grupo. Suot niya ngayon ang isang bagong puting kamiseta. Punong-puno sa bulsa. Kitang-kita ang ilang pakete ng huazi. Iyon ang bayad sa promosyon na binigay ng mga tao mula sa Green Source Agriculture. Sige na, lazy, wag nang magpakuha pa.
Magmadali na siyang mag-empek at umalis. Kinyan ah. Hindi ito sinasabi ng malaking kuya mo. Sobrang tanga mo, hindi ka makasabay sa panahon. Ang kumpanya ng Green Source Agriculture ay magdadala ng mga high-end smart na kagamitan mula sa lungsod bukas. Iyan ay isang buong stainless steel na bomba. May multi-layer deep filtration, ang tubig sa hinaharap. Hindi lang ito mas malinis at mas masustansya kaysa sa tubig na kinukuha ng iyong sirang makina. Ang kumpanya ay isang malaking kumpanya na may sentralisadong pamamahala. Kahit ang bayad sa tubig ay kalahating mas mura kaysa sa tinatawag mong presyo ng gastos. Mga kababayan, sa hinaharap, ito ang gagamitin ng ating nayon. Iyan ang pamantayan ng malinis na tubig na iniinom ng mga tao sa lungsod. Hindi niyo na kailangang magbantay pa sa switch sa kalagitnaan ng gabi. Lahat ng iyan ay isang pindot lang sa cellphone. Automatikong nagdidilig ng tanim. Ito ang tawag. Ito ang tinatawag na Internet of Things sa agrikultura. Malapit nang yumaman ang aming baryo. Sabi ng tatay dulong namin, ang ganda ng sinasabi niya. Umiti ang bawat isa nang hindi makapaniwala. Parang nakita na sa mga mata ang puno ng prutas sa taglagas na puno ng mga gintong ingot. May isang batang lalaki na hindi makapaghintay at nagdura ng laway sa harap ng gulong ng aking pick-up na nag-uudyok sa akin na umalis na. Huwag nang hadlangan ang mga sasakyan ng malaking kumpanya na pumasok sa nayon. Pinunasan ko ang kalawang sa aking kamay. Tumingin sa grupong ito ng mga akala nila ay matalino. Nawala na ang aking pag-asa. Naka-archive ang kasunduan sa pagpapawalang sala sa barangay. Kung yayaman kayo sa hinaharap. Wala akong kinalaman dito, Kinyan. Malamig kong iniwan ang salitang ito at binuksan ang pinto ng sasakyan. Pinindot ko ang accelerator ng todo. Iniwan ang mga tawanan ng tiyuhin at mga taga-baryo sa likuran. Pagkalabas ko sa gulo ng bundok, diretso akong nagmaneho papuntang labas ng bayan. Alam ko na ang industrial grade na lumang motor na ito sa aking kamay. Para sa iba, ito ay basura lamang. Ngunit para sa mga tunay na nakakaintindi sa agrikultura, ito ay isang bagay na makakapagligtas ng buhay. Naglibot ako sa labas ng lungsod ng 3 buong araw. At sa wakas, nakakita ako ng isang malaking lupain na umaabot ng higit sa 100 ektarya. Ang upa sa lupain na ito ay sobrang mura at isang dahilan lamang. Tag-init, napakalalim ng tubig sa ilalim ng lupa dito. Ang karaniwang pang-agrikulturang bomba ay hindi makakuha ng tubig. Kahit na makakuha, napakababa ng dami ng tubig. Hindi ito sapat para sa 100 ektarya. Ang mga naunang nagkontrata dito ay umalis na walang natira. Dahil sa hindi nila kayang ayusin ang pinagkukunan ng tubig. Pero wala akong pakialam. Ang unang ginawa ko matapos kong umupa ng lupa. Nagbayad kami para magpadrill ng isang malalim na balon. Pagkatapos, maingat naming inilagay ang lumang purong tansong motor na puno ng langis sa base. Sa mismong sandali na binuksan ang kuryente. Ang motor ay umugong ng malalim at malakas. Parang isang mabagsik na hayop na kakagising lang pagkatapos. Isang malakas na bugso ng tubig, kasing laki ng braso ng isang adulto, ang biglang sumirit mula sa ilang metrong lalim sa ilalim ng lupa. Naging sapat ang tubig, kaya mas madali na ang mga susunod na gawain. Ginamit ko ang 8 taon kong karanasan sa agrikultura. Kasama ang mataas na kapangyarihan ng irigasyon. Sa murang pulang lupa, nagtatanim ng mga organikong cherry at araw na rosas na ubas na may mataas na halaga sa ekonomiya. Ang aking mga araw ay parang pinindot ang fast forward. Araw-araw ay matatag na patungo sa masaganang ani. At sa panahong ito, ang materyal ay nalulumbay sa modernong peking kasiyahan. Nagdala ang Green Source ng isang bagong bomba ng tubig na maganda ang itsura, na nakabalot sa isang makintab na stainless steel na shell. Puno ng iba't ibang makulay na label ng Smart Yacht ang itinatakip sa itaas. May kasama pang malaking touchscreen. Talagang mas maganda ito kaysa sa luma kong makina ng higit sa 100 beses. Si Tito, bilang taong nagdala ng pamumuhunan, bigla siyang naging sikat sa baryo. Para mapanatili ang kanyang impluensya, hindi lang siya binigyan ng malaking komisyon, kundi pati ang mga maliliit na proyekto sa paglalagay ng tubo sa baryo ay ibinigay sa kanya. Noong panahong iyon, ang bahay ng tiyuhin ay talagang marangya. Araw-araw, naglalakad siya sa nayon na may dalang maliit na bag. Para bang siya ay isang malaking kontratista. Hawak niya ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng kabuhayan ng buong nayon. Gumastos siya ng malaking halaga para sa mga pulang ladrilyo at maliit na luwad. Nagsimula siyang magtayo sa pinakakitang bahagi ng nayon, ng isang 3 palapag na bahay na may malaking terasa. Ang mga taga nayon ay may dalang panghukay. Punong-puno ng pag-asa habang tinitingnan ang bagong inilatag na itim na plastik na mga tubo sa lupa. Ang mga tubo ay malambot kapag pinisil ng kamay. Napakanipis ng pader ng tubo, para itong papel, pero sa bibig ng tiyuhin. Tinatawag itong high-grade polymer material. Nangangarap ang lahat ng yumaman, akala nila. Hindi na nila kailangang mag-alala para makuha ang murang at malinis na dekalidad na tubig ng mga tao sa lungsod. Ngunit hindi nila alam ang mga bagay na mukhang libre sa kapalaran. Matagal ng lihim na tinataka ng mataas na presyo. Nawasak ang magandang pangarap. Nagsimula ito mula nang magbayad ng tubig sa unang buwan.
Sa katapusan ng Mayo, panahon na ng pamumulaklak at pagbuo ng prutas. Lalong dumadami ang pangangailangan sa tubig. Nagdala ng mesa ang taga-singil ng Green Source Company. Maluwag na nakaupo sa bakuran ng pangunahing tanggapan. May nakatayo pang isang karatula sa tabi. May anunsyo sa malalaking speaker na pinapapunta ang lahat para magbayad ng tubig. I-activate ang Smart Sea Card. Si Tiawang ang isa sa mga unang pumunta. Hawak niya ang mga pira-pirasong barya na baluktot at marumi. May ngiti sa kanyang mukha na parang nakakuha ng magandang deal. Bata, ang bahay namin ay nasa paanan ng bundok. 2 hektarya lang iyon noong panahon ni Kinyan. Buwan-buwan, umaabot lang ako ng 12-13 piso sa kuryente. Sinabi ng mga kapatid sa Mankang na ang mataas na kalidad na tubig ay kalahating mura kumpara dati. Magbabayad ako ng 10 piso ngayon. Sapat na ba ito para sa buwan na ito? Ang nagbabayad ay isang batang lalaki na may dilaw na buhok. Hindi siya tumingin, umunguya ng chewing gum. Kinuha ang card ni Wang Dami at pinasok ito sa makina. Pagkatapos ay nag-type siya ng ilang beses sa keyboard. Mula sa makina, lumabas ang isang resibong mahigit 1 metro ang haba. Si Wang Chunyan, tama ba? Lumabas na ang bill ng bahay niyo para sa buwang ito. Kabuang 28,448 yuan. Kabuang 28,448 yuan 228,00. Mag-scan o cash 228,00. Kung hindi mo ito mabayaran, ang iyong tubig ay mapuputol bukas Biglang nanlumo ang ngiti sa mukha ng Tiang. Halos mahulog ang mga ilang pirasong resibo sa kamay niya. Akala niya nagkamali siya ng narinig. Nanghihina ang mga binti niya, halos hindi makatayo, gaano. Mahigit 240. Baka nagkamali ka ng tingin sa decimal point. Nagnanakaw kayo ng pera. Mayroon lang akong 2 hektarya, ang isang patubig ay nagkakahalaga ng ilang daang piso. Sumigaw si Aling Wang ng mataas ang boses. Nakatayo ang mga taga-baryo sa pila, lahat ay nagulat. Nag-rolling eyes ang babae na may dilaw na buhok. Ate, kahit hindi ka marunong bumasa, dapat may kaunting sentido ka. Nakaprint ng malinaw ang mga salita sa puting papel. Tingnan mo ang unang item. Tingnan mo ang unang item. Talagang mura ang batayang bayad sa tubig, 1 tonelada ay 1 piso lamang. Talagang mura ang batayang bayad sa tubig, 1 tonelada ay 1 piso lamang. Talagang mura ang batayang bayad sa tubig, 1 piso lang bawat tonelada. Mas mura ito kumpara sa dati ninyong singil na Kinyan, di ba? Pero, ito ay modernong matalinong sistema ng tubo. Hindi lang dapat isipin ang batayang bayad. Ikatlong item, bayad sa serbisyo ng matalinong platform network. Buwanang bayad. Ikatlong item, pagbaba ng halaga ng AC pipe at pangkaraniwang gasto sa maintenance, buwanang bayad. Ika-4, dahil ang inyong nayon ay nasa bundok. Ito ay hakbang-hakbang na pagsasaayos ng bayarin sa kuryente para sa 5 tao. Mayroon ding upa para sa matalinong maliit na metro at presyo ng serbisyo. Mayroon ding upa para sa matalinong maliit na metro. Presyo ng serbisyo ay hati-hati 6 bayad para sa mga trace elements. Bayad para sa mga trace elements. Kapag pinagsama-sama ang lahat, ito ang halaga. Ito ay dahil sa subsidyo sa agrikultura na ibinigay ng aming kumpanya. Kung ayaw mo sa presyo, bakit ka pumirma noon? Kung ayaw mo sa presyo, huwag kang gumamit ng credit card, umalis ka na. Nasa sarili ninyong lupa ang gripo. Sino ang gumamit nito? Ang mga salitang ito ni Huang Mao. Ang mga salitang ito ni Huang Mao ay parang isang malakas na sampal. Tama ang pagkakasampal sa mukha ng lahat. Tama ang pagkakasampal sa mukha ng buong nayon. Ang balita ay kumalat sa buong nayon na parang may mga pakpak. Lahat ay naguluhan. Noong ako ang namahala, ako ang bumili ng motor. Ako rin ang nag-ayos ng tubo. Kinuha ko lang ang bayad sa kuryente para sa purong pumping ayon sa pamantayan ng state grid. Wala akong siningil na kahit 1 sentimo na dagdag na bayad. Ngayon, dumating ang Green Source Company. Naglalaro sila sa mga paborito ng kapital, ang paghahati-hati ng bayad at mga nakatagong karagdagang bayad. Isama ang lahat ng mga serbisyo na may iba't ibang pangalan. Kapag kinuwenta, ang gasto sa pagtatanim ng 1 hektarya. Umabot ng higit sa ilang dekadang beses, nag-init ang sitwasyon sa nayon. Umabot ng higit sa ilang dekadang beses, nag-init ang sitwasyon sa nayon. Galit na galit ang mga taga-nayon. Yung mga kababaihang mula sa nayon na madalas nakikipagtalo sa palengke para sa ilang sentimong gulay. Ngayon, parang may sugat sa puso nilang lahat. 900 ang nagtipon-tipon sa gitna ng nayon. Pinalibutan ang maliit na bahay na ginagawa ni Tio Kin Man Kang ng 3 palapag sa loob at labas. Kin Man Kang, ikaw talaga. Lumabas ka at linawin ang iyong sinasabi. Hindi ba't sinabi mong kalahating presyo lang? Ngayon, mas mahal pa ang gasto sa lupa kaysa sa binibili naming bigas. Nakipagsabuatan ka ba sa kumpanyang iyon para lokohin kami?
Si Tio Kinman Kang ay nasa ikalawang palapag, tinitingnan ang kanyang malaking terasa. Nang makita ang galit na tao sa ibaba, agad siyang nag-ayos ng kanyang damit. Habang naglalakad siya na may postura, sa loob-loob niya ay kinakabahan siya. Dahil ngayon lang niya nalaman ang mga patakaran ng kumpanya sa singil. Ngunit kumuha siya ng 50,000 piso bilang komisyon. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi ipagpatuloy ang pagsisinungaling kahit magalit sila. Bakit kaya ang tingin ng bawat isa ay napakabastos? Ito ay isang malaking kumpanya na galing sa probinsya. Yung hindi kinakalawang na bomba ng tubig. Ilang pera ang ininvest nila sa mga tubo sa lupa? Hindi ba dapat mabawi ang gastos? Bakit nakatutok lang kayo sa maliit na bayarin sa tubig? Dapat isipin nyo ang mas malaking halaga. Yung tubig nila may halong nutrients. Dumaan ito sa high-tech na pagsasala, ito ang tinatawag na pamumuhunan. Ngayon, gumastos ng ilang daang piso sa tubig. Kapag taglagas, ang mga prutas ay magiging malalaki at makintab. Ibebenta sa malalaking supermarket sa lungsod. 1 kilo ay nagbebenta ng 3 hanggang 5 piso. Ano namang halaga ng tubig doon? Matagal nang bumalik na ng ilang beses ang kita. Kung dahil sa pag-aalala sa kaunting pera ay hindi kayo magdidilig. Sa huli, ang mga prutas ay magiging kasing liit ng wanot. Iyan ay dahil sa inyong maikling pananaw. Nabulabog ang mga taga-baryo sa mga salitang ito ng tiyuhin na maihalong katotohanan at kasinungalingan. Bagamat labis ang sakit sa kanilang puso. Pero tingnan ang mga tubo na nakalatag na sa lupa. Isipin mo na rin ang kontratang nilagdaan na. Wala na tayong daang likod. Sa katunayan, nakuha ko na ang lumang bomba. At ang bunganga ay pinasara na ng Green Source Company, wala nang magagawa. Kailangan na lang ng lahat na lunukin ang sakit ng kalooban. Para makatipid, nagsimula na ang mga taga-baryo na magtipid sa kanilang buhay. Dapat sana ay maabot ng tubig ang lahat. Ngayon, naglakas loob lang akong magmaneho ng 10 minuto. Kapag medyo basa ang lupa, agad akong humihinto. Dati, tuwing 10 araw ako nagdidilig. Ngayon, pinipilit na itong umabot ng kalahating buwan o kahit 20 araw. Hindi naglilihim ang mga punong prutas, hindi makasabay ang maliliit na bunga. Yung mga dahon na dapat ay luntian. Nagsisimula ng maging dilaw at matuyo sa gilid. Yung maliliit na prutas sa dulo ng sanga, lumalaki lang hanggang kasing laki ng barya at hindi na lumalaki. Ang buong na yon ay nababalot ng isang nakabibinging at nag-aalalang atmosfera. Wala silang magawa kundi tahimik na manalangin na sana ay umulan ng mas marami sa taong ito. Upang makatipid sa napakamahal na tip. Ngunit hindi nila alam na ang Diyos ay walang awa. Isang tagtuyot na sapat upang magdulot ng pagkawasak sa buong nayon. Ang mga bayarin sa tubig ay unti-unting lumalapit. Kalagitnaan ng Hulyo. Unti-unting lumalapit kalagitnaan ng Hulyo. 1 taon na hindi naranasan ang tag-init na tagtuyot. 14 na araw na walang bumuhos na ulan o kahit isang patak. Yung maliit na ilog sa baryo na panghugas ng damit. Noong kalahating buwan na ang nakalipas ay tuyo na, may mga bitak na ang kanal. Pati ang mga hito ay nawala na sa panahong ito. Ito ang kritikal na panahon para sa mga punong kahoy na magbunga. Hindi pwedeng mapalampas ang 1 araw. Pero ngayong taon, dahil sa nakakapangilabot na sistema ng single ng Green Source Company, walang sinuman sa mga magsasaka ang naglakas loob na humiling. Ang unang naapektuhan ay ang bahay ni Aling Wang na nasa Dalisdis. Yung 2 ektarya ng mga mansanas na umaasa ang pamilya niya. Ang mga dahon ay nagsimula ng magkulay dilaw at magbaluktot sa mga gilid. Kapag hinawakan mo ng bahagya, agad itong nagiging pulbos. Yung mga prutas na dapat ay malalaki at berde sa mga sanga. Ngayon ay tuyot na parang nakabalot sa matigas na balat ng puno. Sa isang banayad na salpok, mabilis itong nahuhulog. Umupo si Aling Wang sa mainit na lupa. At umiyak ng malakas habang pinapalo ang kanyang mga hita. Tapos na, lahat ay tapos na, Diyos ko, gusto mo bang patayin kami? Ito ang pera para sa dialysis ng aking asawa sa ikalawang kalahati ng taon. Ito rin ang tuition ng aking apo sa junior high school sa bayan sa Taglagas. Para makabili ng pataba, may utang pa akong 20,000 piso sa credit cooperative. Kung hindi natin diligan ang puno, mamamatay ito sa tagtuyot. Ang buong pamilya namin ay kailangang pumunta. Ang iyak ni Aling Wang ay parang isang senyales. Natuluyang bumagsak ang mental na depensa ng buong baryo. Hindi namin alam kung sino ang biglang sumigaw sa dulo ng baryo. Wala nang pakialam sa iba. Kahit pamangutang kami hanggang sa huli para sa bayad sa tubig. Dapat muna naming mapanatili ang puno. Daan-daang pamilya ang parang nababaliw. Lahat ay tumatakbo patungo sa kanilang mga taniman. Lahat ay may pulang mga mata. Walang pakialam na inilabas ang mga smart card na dati nilang itinuturing na high-tech na simbolo. Nanginginig ang mga kamay na idinadampi sa card reader. Ang tunog ng pag-swipe ng card ay patuloy na umuugong sa bawat bundok. Daan-daang balbula ang sabik na iniikot ng mga taga-baryo sa pinakamataas na antas. Lahat ay nakatitig sa itim na plastic na tubo sa lupa. Naghihintay na lumabas ang mahal na nutrisyon na tubig. Ngunit sa tubo ay tanging ilang malalalim na tunog ng hangin lamang ang narinig. Kaagad na,
Ang balbula ay nahirapang naglabas ng 2 patak ng maduming tubig. At pagkatapos ay tuluyan ng tumahimik. Walang kahit isang patak ng tubig na lumabas. Ano nang nangyayari? Nasaan ang tubig? Kaka-charge ko lang ng 800 piso. Bakit walang kahit anong pressure ang tubo ko dito? Walang kahit anong hangin na lumalabas. Ang mga taga-Bukirin ay nag-aalala na parang mga langgam sa mainit na kawali. Iniwan nila ang kanilang mga pala at nagmadaling tumakbo patungo sa pangunahing pumping station sa ibaba. Bago pa man sila makarating, lahat sila ay naamoy ang isang napaka-masakit na amoy ng sunog. Iyon ay ang nakakasuklam na amoy na nagmumula sa ganap na natunaw na insulasyon ng kable. Sa bagong gawang magandang pumping station, yung water pump na may makintab na aluminum na shell mula sa green source. Ngayon ay umaandar na may napakalakas na ingay na parang humuhuni. Yung buong makina ay sobrang init, ramdam mo ang init kahit malapit ka na. Noong ako ang namamahala noon, yung lumang industrial motor na may tanso na coil. Malakas ang horsepower, matibay ang torque. Kahit nasabay-sabay na buksan ang mga valves sa ilang daang ektarya ng lupa at magpatakbo ng tubig. Kayang-kaya nitong pilitin ang malalim na underground water na umakyat sa ibabaw ng bundok ng matatag. Upang bawasan ang gastos at kumita. Ang kumpanya ng Keluyuan ay nagdala ng tinatawag na high-tech na maliit na bomba. Ito ay talagang isang produkto na mailabis na naitalang kapangyarihan at pangkaraniwang pagkakasama. Karaniwan, kaya nitong makayanan ang pagdidilig ng ilang sambahayan. Ngunit ngayon, sa buong nayon, sabay-sabay na bumukas ang daan-daang balbula. Agad na nawala ang presyon sa tubo. Ang motor na ito ay nasa labis na kondisyon ng pagkuha ng tubig. Ipatay na ang pangunahing switch, putulin ang kuryente. Maapoy ito. Pero huli na ang lahat. Malakas at malalim na pagsabog ang naririnig mula sa pump room. Kasunod nito ay isang serye ng nakasisilaw na asul na kidlat na sumabog sa usok. Yung mataas na kalidad na water pump na pinagyabang ni Tito Kin. Lubos na nasira. Ang pag-asa ng ilang daang pamilya sa buong baryo ay sabay ding winasak kinabukasan ng umaga. Ang regional manager ng Green Source Company na si Manager Wang ay dahan-dahang pumasok sa nayon sakay ng isang bagong itim na kotse. At basta na lang niyang tinapik ang mga labi ng nasunog na bomba gamit ang makintab na dulo ng kanyang sapatos. Si Uncle Kin Man Kang ay lumapit na parang nakita ang kanyang tunay na ama. Manager Wang, sa wakas ay dumating ka na. Bigla na lang sumabog ang makinang ito kahapon. Wala nang makuhang tubig. Tingnan niyo po. Sa ganitong tagtuyot, talagang hindi na makapaghintay ang mga punong prutas. Agad na magpadala ang kumpanya ng isang engineering team. Dalhin ang bagong makina at palitan ito para sa atin. Palitan ang makina, Kin Man Kang. Parang nababaliw ka na ba? Tumingin na lang kayo sa manual. Nang nag-aasikaso ang kumpanya ng mga card para sa inyo. Maraming pa silang sinabi. Ang ganitong uri ng maselang kagamitan ay hindi pwedeng sabay-sabay na gamitin ng lampas sa kapasidad. Malaking paglabag ito sa mga patakaran. Ito ay itinuturing na sinadyang pananira. Ang mga smart IoT device na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ganito lang nasira ng mga taga-baryo na tulad ninyo. Ngayon gusto nyo pang libre kayong palitan ng kumpanya. Akala nyo ba charity ito? Biglang nag-ingay ang mga taga-baryo nang marinig ito. Ano ang sinasabi mong nasira namin? Sa tagtuyot, lahat tayo ay kailangang magdilig. Noong dati, yung sirang makina ni Kinyan. Sama-samang ginamit ng daan-daang pamilya, hindi naman nasira. Siyempre, ang makina nyo ay peke at mababang kalidad. Tama, nagbayad kami ng napakaraming maintenance fee. Bakit hindi nyo ito ayusin? Tumahimik ka, gusto mo bang pag-usapan ang batas? Sige, sundin na lang ang kontrata. Ang kagamitan ay nasira dahil sa inyong paglabag sa patakaran. Kung gusto ninyong maibalik ang supply ng tubig, maaari. Pangalawa, ang buong baryo ay magtutulungan upang mabuo ang bayad sa pagkasira ng pump at sa pagbili at pag-install ng bagong pump. Kabuang 30,000. Pangalawa, para maiwasan ang muling paglabag at sira. Magdudulot ng pinsala sa kumpanya. Tinatayang bayarin sa tubig para sa ikalawang kalahati ng taon. Gasto sa pangangalaga ng pipeline at serbisyo ng platform. Suma total ng 200,000. Kailangang bayaran ng buo ng maaga sa account ng kumpanya. Suma total ng 500,000. Bank transfer sa kumpanya, bayad bago palitan ang bomba. Kahit 1 sentimos, maghihintay kayo. Ang mga puno ng prutas sa bundok ay naging panggatong para sa apoy. 500,000. Ang numerong ito ay parang isang hindi nakikitang bundok, na matinding nakadagan sa dibdib ng bawat taga-baryo. Nagdulot ito ng isang nakabibinging katahimikan sa lugar. Ang napakalaking tip mula sa mga nakaraang buwan ay naubos na ang kanilang kaunting ipon. Ngayon, utang pa nila ang pera para sa mga pestisidyo at pataba sa tindahan. Huwag nang pag-usapan ang 500,000, kahit 5,000 ay wala silang maibigay.
Kahit anong gawin nila, hindi nila maabot ito. Ginoong Wang, ano bang ginagawa mo dito sa PUM? Parang gusto mo na kaming patayin. Hindi naman ganito ang napag-usapan natin noong pumirma tayo ng kontrata. Nakatagna ang mga kondisyon, hindi ito ang napag-usapan natin noong pumirma tayo ng kontrata. May mga tiyak na kondisyon na dapat sundin, hindi ito ang napag-usapan natin noong pumirma tayo ng kontrata. Tiniyak ng mga kapatid sa warehouse na ito. Sabi ninyo may after-sales service ang malalaking kumpanya ninyo. Kasama sa warranty kapag nasira ang kagamitan. Ilang mga magsasaka ang napatingin kay Kin Man Kang. Si Kin Man Kang ay nataranta rin sa oras na ito. Pinakamalaki ang sukat ng kanyang taniman ng prutas. Isang araw lang na walang tubig, libo-libo na agad ang lugi. Isang araw lang na walang tubig, libo-libo na agad ang lugi. Hindi na niya inisip ang kahihiyan. Hinawakan mo ang manggas ng pangunahing manager. Manager Wang, Lolo Wang. Noong kumakain tayo noon, hindi mo sinasabi iyan. Malinang na binili mo ang murang kagamitan para kumita ng mas malaking kita. Bakit mo ako ang lahat sa mga kababayan natin? Hindi mo ba ako tinutukso? Ako ang nanloko sa'yo, biglang hinampas ni Manager Wang ang kamay ni Kin Man Kang. Kinuha mula sa kanyang briefcase ang isang kopya ng kontrata na may pulang marka ng kamay. Direktang tinapik sa mukha ni Kin Man Kang. Buksan niyo ang mga mata niyo at malinaw na makita. Ikaw, si Kin Man Kang. Noong una, para makuha ang 100,000 yuan na kickback mula sa kumpanya. Tayo si Ren, sama-sama tayo, dalawa. Noong una, para makuha ang 100,000 yuan na kickback mula sa kumpanya. Noong una, para makuha ang 100,000 yuan na kickback mula sa kumpanya. Hain 5 buwan. 6 na beses, para makuha ang 100,000 yuan na kickback mula sa kumpanya. Aktibong kumikilos bilang garantor ng pananagutan. Pumirma pa sa kontratang ito na may 2 mukha. Malinaw na nakasulat sa ika-7 talata, ika-3 seksyon ng kontrata. Kapag ang kolektibong materyal ay nagdulot ng pinsala sa kagamitan dahil sa labag na operasyon. Kapag ang kolektibong Dan Village ay nagdulot ng pinsala sa kagamitan dahil sa labag na operasyon. Kapag ang kolektibong Dan Village ay nagdulot ng pinsala sa kagamitan dahil sa labag na operasyon. At hindi makabayad ng danyos. May karapatan ang Green Source Company na direktang habulin ang garantor na si Kin Man Kang. Nang marinig ang salitang ito, lahat ng tao, ilang daang pares ng mata na puno ng pag-asa at desperasyon. Biglang nakatutok ng matindi kay Kin Man Kang. Kulay ng mukha ni Kin Man Kang ay maputla na parang papel. Nanginginig ang buong katawan na parang pinipiga ng salaan. Noong una, ang iniisip niya ay kunin ang 10,000 yuan na cash kickback para magtayo ng malaking bahay. Hindi pa niya binasa ang mga detalye ng kontrata. At masaya pang pumirma ng walang pag-aalinlangan. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Iyon ay bayad para sa promosyon. Hindi ko talaga naintindihan kung ano ang tinatawag na joint guarantee. Hindi ko naintindihan. May puting papel at itim na tinta kasama ang fingerprint mo, Kin Man Kang. Pumunta ka sa korte at sabihin sa hukom na hindi mo naintindihan. Bibigay ako sa inyo ng 3 araw para makuha ang 500,000. Kung walang pera pagkatapos ng 3 araw. Ang reklamo ng departamento at ang utos ng korte ay darating sa mga kamay mo, Kin Man Kang, sa tamang oras. Umalis si Manager Wang sakay ng sasakyan. Iniwan ang ilang daang galit na mga tao. Pinipigilan nila ng mahigpit sina Kin Man Kang at ang kanyang anak na lalaki sa gitna. Si Kin Man Kang ay kinuyog ng buong baryo sa harap ng bahay niya, kinutya buong araw at magdamag. Yung bahay ng tiyo niya, isang 2 palapag na puting brick na bahay, ay giniba ng mga tao. Naging isang malaking gulo at giba. Nagtayo ang mga tao sa labas ng bahay ng isang malaking bonfire. Nagbitaw sila ng matinding pahayag. Kin Man Kang, kung hindi ka makakapagbayad ng 50,000 para sa pag-ayos ng water pump sa loob ng 3 araw, mapapahamak ang buong nayon, mamamatay ang mga puno ng prutas natin sa tagtuyot. Bago pa man mangyari iyon, sisunugin namin ang sirang bahay mo. Si Kinley, ang pamangkin na nasa bingit na ng kawalan. Nakatago sa 2 palapag, hindi man lang makalabas sa bintana, tatay. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa ng ganito. Talagang mapapatay tayo ng mga magsasaka na ito kung magpapatuloy pa. Walang tubig sa ating nayon pero mayroon doon si Kinyan. Narinig ko mula sa mga nagdadala ng gulay sa lungsod. Yung lupa na inupahan ni Kinyan sa labas ng lungsod. Ngayon, ginawa na itong isang ekolohikal na bukirin. Kung tatawagan lang natin siya, maari siyang bumalik para tumulong. Hindi na natin kailangang bayaran yung 500,000. Tama. Tawagan si Xiao Yan, ako ang kanyang nakatatandang tiyuhin. Kapag nabali ang buto, kasabay nito ang litid. Hindi siya pwedeng manood na namamatay ang tiyuhin. At sa oras na ito, sa pinakamataas na palapag ng isang sikat na hotel sa sentro ng lungsod, nakasuot ako ng maayos na tailored suit. Nakatayo sa ilalim ng maliwanag na crystal chandelier.
Dito ay ginaganap ang Summit Forum para sa modernong agrikultura at pagsasama ng supply chain sa buong lalawigan. Bilang isang nangungunang kumpanya na sinusuportahan ng lungsod, kakatapos ko lang makipag-sign ng isang eksklusibong kontrata sa supply na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan sa pinakamalaking chain ng fresh supermarket sa bansa. Taong 922. Kakatapos ko lang makipag-sign ng isang eksklusibong kontrata sa supply na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Hawak ko ang isang baso ng champagne at nakikipag-chat sa SEC ng supermarket group sa tapat ko. Sa mga sandaling iyon, may tumunog sa pribadong cellphone ko sa bulsa. Hawak ko ang baso ng alak, lumiko ako at pumasok sa tahimik na Sei Lounge sa labas ng bulwagan. Pinindot ko ang sagot na buton. May nangyari. May malaking problema sa nayon. Sumabog ang bomba ng tubig ng Green Source Company. Wala nang tubig sa loob ng 2 araw. Mamamatay na ang mga puno ng prutas sa buong nayon. Nakablock na ang mga kababayan natin sa harap ng bahay natin. Kinyan. Mabilis kang bumalik kasama ang luma mong makina para makapagligtas. Basta't bumalik ka at maitaas ang tubig. Ang mga nakaraan ay kalimutan na natin. Ikaw na ang bahalang magtakda ng bayad sa tubig. Nga, siyaw yan. Alam ni Tito na mali siya, dati ay naligaw ng landas si Tito. Nanaloko ng kumpanyang masama ang puso. Hindi ka pwedeng hindi tumulong. Ako ang iyong malaking takot kung hindi ka babalik. Talagang papatayin ako ng mga taong ito. Kinman Kang Kinli. Parang tumanda na kayo. Mas masahol pa ang alaala nyo kaysa sa aso. Noong araw na umalis kami sa nayon, sa harap ng ilang daang tao sa buong nayon. Sino ang nanguna sa paglagda ng voluntaryong waiver at hati ng ari-arian? Na may pulang daliri. Noong una, pinagsalitaan ninyo ako, sinabihan akong kumikita ng masamang pera. Para lang makuha ang 10,000 pisong komisyon. Walang pag-aalinlangan na itinapon ako na parang basura. At pagkatapos ay niluhuran ang mga paa ng kumpanyang kapitalista. Nang umalis ako, nakasulat ng malinaw sa puting papel at itim na tinta. Mula ngayon, wala nang kinalaman ang supply ng tubig sa material kay Kinyan. Kinyan, hindi mo maaring maging ganito kawalang puso, buhay ng daan-daang tao sa buong nayon. Kaya mo bang pasanin yan? Huwag mong gamitin ang buhay ng mga kababayan para blackmail ako. Noong unang naglagay ng daliri sa tinta, sumali sa itim na tunog. Sumali sa itim na tunog, siya ay may mga pagbati. Agad kong pinutol ang tawag. At muli kong inilagay ang bagong numerong ito sa blacklist. Pagkatapos ay itinulak ko ang malaking pinto. Ang bulwagan ng salu-salo ay puno ng palakpakan. Iyon ay mga kilalang tao sa negosyo na nagdiriwang ng tagumpay ng kanilang kooperasyon. Samantalang ilang kilometro ang layo sa mga tuyong bundok na iyon. Ang mga taga-Bukirin ay sa pilitang hinuli si Kinman Kang. Pinilit siyang pumirma. Napilitan niyang ipangalan sa kanya ang natitirang prutas niya at ang bahay na binasag. Lahat ng ito ay ipinang mortgage sa Kwankay bilang kabayaran. Papa, nakaisip na ako ng paraan. Basta't sa kalagitnaan ng gabi, pupunta tayo sa sakahan ni Kinyan. Kukunin natin yung lumang makina at dadalhin dito. Bukas ng umaga, may tubig na ang buong baryo. Sino pa ang maghahanap sa atin para magbayad? Marahil ay pasasalamatan pa nila tayo sa pagsagip sa buong baryo. Ang kakaibang dahilan ni Kinli ay nakapagbigay ng isang nakakatawang pag-asa kay Kinman Kang na nasa desperasyon. Natatakot na inilabas niya ang huling ilang piraso ng pera mula sa kanyang suot na damit at ipinasok ito sa kamay ni Kinli. Le, habang natutulog sila sa hating gabi, gamitin mo ang pagkakataon. Bumaba ka sa likod na bintana, pumunta sa bayan at humanap ng ilang matatapang. Kahit ano paman, ibalik mo sa akin ang motor na iyon. Sa 2:00 ng madaling araw, si Kinli ay gumastos ng malaking halaga para umupa ng 2 tamad na walang silbi sa bayan, na nagmamaneho ng isang van, na tahimik na umabot sa paligid ng aking Tianyan Eco Farm sa labas ng lungsod. Sa kanilang isip, ang farm ay walang iba kundi isang pabilog na bakod na gawa sa bakal, at isang kubo na gawa sa dayami para sa pagtingin, basta't putulin lang ang bakod, at ilipat ang motor sa sasakyan. Na hindi nila alam, isa pero hindi nila alam. Ang kanilang hinaharap ay hindi na isang tradisyonal na sakahan ng prutas, kundi isang mataas na modernisadong kumpanya ng teknolohiyang agrikultura na mayaman na higit sa milyon. Hawak ni Kinli ang malaking hydraulic na gunting, at kinuha ang mga ito upang putulin ang isang bahagi ng proteksyon sa paligid ng bukirin. Pagkatapos ay dinala ang 2 walang kwentang tao diretso sa gitna ng bukirin sa nakahiwalay na silid ng water pump na may constant temperature. Tama, iyon ang purong tanso na motor. Kilalang-kilala ko ang base nito. Tanggalin mo ang mga tornilyo at dalhin ito. Ngunit sa sandaling iyon, isa sa mga walang kwentang tao ay naipit ang wrench sa bolt ng motor. Sa buong bukirin.
Sabay-sabay na umilaw ang 16 na set ng mataas na lakas na security floodlights. Ang nakakasilaw na puting ilaw ay parang araw. Ang matinding liwanag ay nagdulot kay Kinley at sa iba pa na sumigaw. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga mata at kasunod nito. Ang pinakamataas na antas ng alarma sa seguridad ay sumira sa tahimik na gabi sa labas ng lungsod. Napakalakas ng tunog. Bago pa makabawi sina Kinley mula sa maliwanag na liwanag. Isang grupo ng mga propesyonal na gwardiya na nakasuot ng pare-parehong itim na uniforme ay mahigpit na pumalibot sa kanila. Maging maingat, halos mawala ng ulirat si Kinley sa takot. Nanghina ang kanyang mga binti. Diretso siyang lumuhod sa basang damuhan. Sa loob lamang ng 15 minuto, dinala si Kinley ni Fang bago umalis. Nakasilk na bahay ako. Kasama ang sekretarya at ang pinuno ng seguridad. Dahan-dahan akong lumabas mula sa opisina. Nakita ako ni Kinley. Parang isang nalulunod na tao na humahawak sa huling piraso ng salbabida. Walang pakialam na sumigaw siya ng hysterical. Si Kinyan, ipaliwanag mo na sa kanila, kuya ko ako. Nandito lang ako para tingnan ang iyong kagamitan. Hindi naman ito pagnanakaw, pamilya tayo. Kaibigan, ako si Kinyan, ang legal na kinatawan ng Tianyan Agricultural Technology Company. Ito ang aming legal na tauhan. Siya ang buong kapangyarihang kumakatawan sa kumpanya para makipagtulungan sa inyong investigasyon. Agad na lumapit ang aming legal na direktor. Dalhin mo ang isang makapal na hard drive at ilang dokumentong may pulang selyo sa opisyal. Kumusta, kasama? Ito ay ang buong anggulo na footage ng surveillance at ulat ng pagsusuri ng kagamitan. Yung high-voltage pulsimotor na sinubukan nilang buwagin ng puwersahan. Hindi ito pangkaraniwang gamit sa agrikultura. Hindi ito pangkaraniwang pang-agrikultura na makina. Kundi ito ay isang pangunahing bahagi ng makina na aming sariling pag-develop at may patent. Zhang Miandao Sizai, Miandao Jiazai. Halaga ng pagsusuri sa sistema, ang nakasulat na halaga ng sistemang ito ay 45,000 yuan. Ang nakasulat na bahagi ng halaga ng sistemang ito ay 45,000 yuan. Ang mga taong ito ay sumira sa mga pasilidad ng seguridad. Bitbit ang mga propesyonal na kasangkapan sa krimen, pilit na binubuwag. Nakapagsimula na ito ng tipikal na kaso ng grupo na pumasok sa bahay at nanloloob. At saka, dahil ang pinag-uusapang mga bagay ay kabilang sa pangunahing ari-arian ng kumpanya. Kapag binuwag, magdudulot ito ng panganib na maputol ang supply ng tubig at mamatay ang aming mga pananim. Maaaring umabot sa milyon-milyong halaga ang posibleng pagkalugi. Hindi ito basta-bastang kaso ng krimen sa seguridad. Ito ay isang malubhang kaso na may napakasamang kalagayan, na may malaking epekto, at may intensyong guluhin ang operasyon ng negosyo. Kung may mga pahayag man silang ipapaliwanag, saka na natin pag-usapan, pumasok na tayo. Kinyan, ikaw na walang puso, makakarma ka rin. Balita tungkol sa pag-aresto kay Kinley. Kinabukasan ng umaga, naibalita ito sa baryo, ang balitang ito. Para sa lola na si Kinman Kang na nasa bingit na ng pagbagsak ang emosyon. Para siyang tinamaan ng kidlat sa ulo. Nagpursige siyang mag-ipon para makapaghar ng abogado at mailigtas ang anak niya. At para harapin ang doble na panggigipit mula sa mga taga-baryo at Green Source Corporation. Pinilit lang nilang kunin yung mga hindi pa fully hinog na mansanas sa kabundukan. Yung mga sira na ayaw pang ang kainin ng mga ibon. Pinilit nilang buhatin lahat, umabot ng 3 malaking truck. Sinubukan nilang dalhin ang mga basura sa pinakamalaking pamilihan ng sariwang gulay sa lungsod para magpasikat. Sa maliit niyang pag-iisip, maraming tao sa lungsod basta mapababa lang ang presyo. Laging may mga nagbebenta na handang tumanggap. Pero hindi niya alam na nagbago na ang panahon. Hindi ko rin alam na ang pinakamalaking pangunahing supplier sa palengke ng sariwang pagkain ay ako pala na pinalayas niya mismo mula sa Nayon. Ye Technology Group, ako pala na pinalayas niya mismo mula sa Nayon. Noong umaga noon, puno ng tao ang Jiangnan Fresh Market. Si Kinman Kang, nakatungo at mukhang pagod, nakatayo sa gitna ng trading hall. Nanghihina at nakikiusap sa isang supermarket procurement manager na nakasuot ng suit. Hindi mapakawalan, Manager Liu. Boss, pakiusap, magpakawalang awa ka na, tanggapin mo na lang. Ito ay purong natural na mountain apple. Kahit na ngayong taon, dahil sa tagtuyot, medyo maliit ito. Pero tiyak na mura ito. Hindi ko ito binebenta sa kahon, timbangin ko ito sa kilo, 3 piraso, hindi. 2 piso bawat kilo, magbigay ka lang ng kahit anong halaga. Pwede mo nang kunin ang sasakyan mo. Tatay, parang nagkamali ka ng lugar. Itinuring mo ang aming pinakamataas na antas ng fresh market bilang basurahan. Itong mga depektibong produkto na kahit baboy ay ayaw kainin. Paano mo naman kayang ilako sa merkado? Kung ilalagay ito sa mga istante ng aming supermarket, baka mawala pa ang pangalan ng aming supermarket. Ang mga nagdadaan ng tindero at driver ng cold chain ay huminto. At nagbigay ng tawanan at mga puna.
Tama ka dyan, matanda, baka nababaliw ka na sa pag-iisip ng pera. Hindi mo ba nakikita kung ano ang tinatanggap sa merkado ngayon? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ano ang mga pamantayan na hinahanap sa mataas na antas na merkado ngayon? Itinaas ni Qin Man Kang ang kanyang ulo ayon sa itinuro ni Manager Liu. Sa malaking screen. Sa malaking screen 5,379. Patuloy na pinapalabas ang isang mahusay na ginawa na corporate promotional video. Sa mga larawan, ang ganap na automated na spray system ay nagre-refleksyon ng bahaghari sa ilalim ng araw. Ang pinagsamang sistema ng patubig at pataba ay tumpak na pinapabasa ang bawat pulgada ng lupa. Ang mga puno ng masaganang bilog na araw na rosas na ubas. Sa ilalim ng mataas na resolusyon na lente, naglalabas ito ng buhay na nakakagigil. Ang mga pangunahing supplier ay nagkakaroon ng taunang eksklusibong negosasyon para sa kasunduan sa eksklusibong supply. Sa dulo ng promotional video, biglang lumitaw sa screen ang ilang malalaking titik na may gintong palamuti. Qin Yan, ang tagapagtatag ng Tianyan Agricultural Technology Group. Si Qin Man Kang ay nayanig. Nanghihina ang mga binti. Nakita mo ba? Ang mga organikong prutas na ipinadala ng Tianyan Agriculture. Iyan ang talagang mabentang produkto. Bago pa man mahulog mula sa puno, binili na ng mga malalaking supermarket sa mataas na presyo. Itong 3 truck ng basura mo. Kahit na libre at ikaw pa ang magbabayad ng freight, wala pa ring gustong kumuha. Si Manager Liu ay nagwagayway ng kamay na parang nag-aalis ng langaw. Lumiko at naghanda ng umalis. Sa mga sandaling iyon, biglang nagpalit si Manager Liu ng isang napakarespetado at mapagpanggap na ngiti. At mabilis na lumakad patungo sa itaas ng trading hall sa isang pabilog na transparent na glass corridor. Doon ay ang FFE negotiation room na itinatag ng market management para sa mga pangunahing kliyente. Si Qin Man Kang ay nakatitig na parang walang alam sa direksyong tinakbuhan ni Manager Liu. Sa pamamagitan ng malaking soundproof glass ng FFE negotiation room, nakita niya ang ilang mga malaking boss na nakasuot ng suit na nakaupo sa isang mahabang mesa na gawa sa pulang kahoy. At sa pangunahing upuan, naroon ako. Sa gitna ng masalimuot na karamihan sa trading hall, nakatagpo ng tingin si Qin Man Kang at ako. Hindi ako ngumiti sa kanya na parang nagwagi. Ni hindi ko siya pinagsabihan ng galit, tumingin lang ako sa kanya ng may napakalinis na tingin. Isang tingin na, parang tinitingnan ang isang walang kabuluhang alikabok sa tabi ng daan. Biglang nanginginig ang mga labi ni Qin Man Kang. Biglang yakap niya ng mahigpit ang dibdib niya gamit ang parehong kamay. Humiyaw siya ng napakalakas at puno ng desperasyon. Pagkatapos, napalingon ang mga mata niya. Diretsyong umupo ng nakaupo sa mga piraso ng mga sira at amoy asim na mansanas. Nadapa si Qin Man Kang sa stroke at naparalisa. Pagdating ng legal team ng Green Source, nasa loob pa siya ng lumang bahay niya. Si Manager Wang kasama ang team ng koleksyon ay muling nakaharang sa daan sa baryo. Naagaw nila ang mga tubo sa irigasyon sa bukirin bilang pantubos. Ngunit malayo pa rin ito sa pagtakip sa tinatawag nilang 50,000 dolyar na multa sa paglabag. Sa pagkakataong ito, ngumiti si Ginoong Wang, ang pinakamakasariling ngiti ng kapital. Inilabas niya ang makapal na kasunduan sa pagpapaupa ng lupa bilang pantubos. Pinilit ang buong baryo na pumirma. Hindi nila maibigay ang pera. Kaya't ipambayad sa utang ang kanilang karapatan sa pangangalaga ng kanilang mga prutas. Pumirma na. Ang mga daang ektaryang ito ay magiging sa kumpanya naming luyuan. Kayo ay dapat umalis sa nayon. O kaya ay manatili at maging mga pansamantalang manggagawa na binabayaran araw-araw para sa aming kumpanya. Ang daan-daang mga taga-nayon ay tila mga patay. Ang mga matatanda ay nakaupo sa lupa at humahagulgol. Nang mawala ang lupa, para na rin nilang nawala ang kanilang buhay. Si Chang Wang ay mahigpit na pinoprotektahan ang kanilang sertipiko ng lupa. Umiiyak ng labis, Kapitan, hindi tayo pwedeng pumirma. Kapag pumirma tayo, talagang magiging mga pulubi tayo walang tahanan. Huwag tayong pumirma, mas mabuti pang isakripisyo ang buhay ko. Mga kababayan, sumunod kayo sa akin, pupunta tayo sa lungsod. Ihingi tayo ng tulong kay Qin Yan. Ngayon, siya na lang ang makakapagligtas sa atin. Sa harap ng ganap na kawalang pag-asa, wala nang halaga ang dignidad. Ilang mga kinatawan ng nayon ang nag-ipon ng huling kaunting pondo para sa biyahe. Nagmaneho ng 2 luma at sirang open-top na truck. Sa malamig na simoy ng hangin ng taglagas, naglakbay ng 3 oras. Nakarating sa harap ng Tianyan Agricultural Technology Group na nasa labas ng lungsod. Qin Yan, Boss Qin, nandito ang mga kababayan mo para magbigay galang. Nang makita ng sekretarya ko ang eksenang ito sa monitor, tumakbo siya upang iulat ito sa akin. Nakatayo ako sa silid ng pulong, tinitingnan ang ulat ng panahon ng agrikultura sa buong lalawigan. Lumakad ako sa harap ng malaking bintana. Tumingin ako pababa sa mga taga-baryo na nakaluhod sa aspalto. Ang kanilang mga noo ay nakadikit sa malamig na lupa. Ang dating kasakiman ay matagal nang nadurog ng mga aral ng realidad. Isinuot ko ang aking trench coat. Kasama ang legal na direktor at ilang mga tauhan ng seguridad. Bumukas ako ng marangyang dekuryenteng gate at lumabas.
Nang makita nila akong lumabas, tumayo ang punong barangay, luhaan ang mga mata, siksiyaw yan. Alam naming nagkamali kami. Nascam kami ni Kin Man Kang at ng kumpanya nilang masama na naubos ang lahat ng aming ari-arian. Kahit ang lupa namin ay halos mapatungan, pasensya na, malaking tao ka. Tulungan mo ang aming barangay. Kahit pa ipagtrabaho namin ang sarili namin bilang kabayo at baka para sa'yo. Basta mapanatili lang ang lupa, ayos na kami. Punong bayan. Noong pinilit ninyo akong umalis gamit ang pulang kamay. Tandaan ko, sinabi ko, ang buhay at kamatayan, bawat isa ay may tadhana. Dahil sa pagnanasa ninyo sa mga pekeng benepisyo, madali ninyong ibinigay ang kapalaran ng buong nayon sa isang manluloko. Hindi lamang ninyo sinira ang aking mga pagsisikap, kundi sinira rin ang inyong sariling daan pabalik. Ang mapait na bunga na ito ay dapat ninyong lasapin. Ngunit, ang lupain na iyon ay nag-aalaga sa mga ninuno ng aking pamilya, ang Kin. At sa aking ama. Maaari kong hindi kilalanin si Kin Man Kang. Ngunit hindi ko kayang makita ang aking pinagmulang lupa, na niloloko ng isang grupo ng mga kapitalistang mandaraya na may mataas na teknolohiya. Maliit na kalye. Ikaw. Gusto mong pakialaman kami. Hindi ako nagkakawang gawa. Ako ay isang negosyante. Ako ang bahala. Sa hinaharap, ako ang magpapasya sa lahat ng patakaran sa nayon. Ginoo Zhang, ipag-utos ang karwahe, dalhin ang lahat ng ebidensya at dokumento. Sumama ka sa akin pabalik sa nayon. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang may lakas na sumagpang sa lupa ng aking bayan. Isang oras mamaya, 5 itim na van ang pumasok na may di mapigilang presyon. Na nagmartsa papasok sa opisina ng barangay. Na direktang humarang sa konvoy ni Manager Wang. Binuksan ang pinto ng sasakyan, bumaba ako na nakasuot ng maayos na suit. Sa likod ko ay 2 abogadong nakasuit. Nagtaka si Manager Wang nang makita ako. Agad niyang nakilala ang bagong yaman sa agrikultura sa probinsya. Nagbago ang kanyang mukha, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado at lumapit. Hindi ba't si General Qin ang Tianyan Group ito? Nagsusuot ka ng magagarang damit sa iyong pagbabalik, Ngunit ngayon ay araw ng pagkolekta ng utang ng aming Green Source Company ayon sa batas. Ito ba ay isang normal na proseso ng batas? Koleksyon ng utang. Ginoong Zhang, basahin mo ito sa kanya. Ayon sa otoritatibong pagsusuri ng Provincial Quality Technical Supervision Bureau, ang tinatawag na Smart Earth Water Pump na ibinenta ng inyong kumpanya sa aming nayon ay may panloob na motor na talagang isang refurbished na industrial waste motor. 0.31500% ang panloob na motor ay talagang isang refurbished na industrial waste motor. Ang panloob na motor ay talagang isang refurbished na industrial waste motor 0.31500%. Ang panloob na motor ay talagang isang refurbished na industrial waste motor. Ang nakasaad na kapangyarihan ay pinalaki ng hanggang 300%. At hindi nakakuha ng sapilitang sertipikasyon sa kaligtasan. Ito ay isang ganap na peking produkto. Nagsasalita ka ng kalokohan, mayroon tayong kontrata. Tumawa ako ng malamig, dahil sa paggamit ng inyong kumpanya ng mga peking produkto para sa maling pagpapahayag. Na nag-uudyok sa paglagda ng mga peking kontrata at iligal na nagdadagdag ng mga nakatagong bayarin. Na nag-uudyok sa paglagda ng mga peking kontrata at iligal na nagdadagdag ng mga nakatagong bayarin. Nang hihikayat ng kontratang ginyang at may nakatagong bayad na ipinapataw. Para bang malaking issue. Ang aming Tianyan Group ay opisyal ng kumakatawan sa buong baryo upang. Ang aking Xiaoshansing Group ay opisyal ng kumakatawan sa buong baryo upang. Ang aming Tianxing Group ay opisyal ng kumakatawan sa buong baryo upang. Ang aking Xiaoshansing Group ay opisyal ng kumakatawan sa buong baryo upang. Dagdag pa ng aming legal director sa likod ko. Magdadagdag pa ako ng isang bagay. Ang aking koponan ng abogado ay ipaglalaban ang kasong ito hanggang sa dulo. Hanggang sa matanggal ang huling balat ng inyong kumpanya. At ipasok ang inyong legal na tao sa makina ng pananahi ngayon. Dalhin ang inyong mga tao, umalis sa aking nayon. Tumingin si Manager Wang sa aking likuran sa mga handang abogado. At tumingin sa mga mamamayan na muling humigpit ang mga kamao dahil sa pagkakaroon ng leader. Alam niyang nakatapak siya sa tunay na bakal. Wala siyang nagawang magsalita pa. Nagtakbo ng mabilis kasama ang grupo ng koleksyon ng utang palabas ng nayon. Ang buong malaking compound ng material ay sumabog sa malakas na sigawan at palakpak. Maraming mga residente ang malalim na yumuko sa direksyon ko. Sa pagkakataong ito, ang pasasalamat sa kanilang mga mata ay walang halong anumang pagkukunwari. Naitaboy ang Green Source Corporation. Nakatulong lang ito sa agarang problema ni Matsi.
Para tunay na mailigtas ang lupain na ito, kailangan talagang simulan muli mula sa simula. Kinabukasan, pumasok ang fleet ng mga sasakyan ng Tianyan Group sa Nayon. Hindi lamang sila nagdala ng bago, mga malalaking tubo para sa irigasyon na tumutugon sa pinakamataas na pamantayan. Nagdala rin sila ng lumang purong tanso na motor na kinuha ko noon. Ngunit pagkatapos ng pag-upgrade ng aking teknikal na koponan sa bukirin, ngayon ay naidagdag na ito ng tunay na variable frequency control system. Kasabay ng matatag at malakas na ugong ng lumang makina. Muling sumabog ang tubig sa bagong sistema ng tubo. Habang dinidilig ang tuyot na hardin ng prutas, nakatayo ang buong Nayon sa dulo ng lupa, hinahayaan ang tubig na sumabog sa kanilang mga mukha. Umiiyak na parang mga bata. Ngunit ang ganitong saya ay hindi na libre. Kailangan nang baguhin ang mga lumang alituntunin. Yung dati na ako ang nagbabayad at nagtatrabaho. Wala nang mga araw na kayo ay nakikinabang ng walang ginagawa. Hindi na ito maulit. Simula ngayon, ang Tianyan Group ay ganap na mga ngasiwa sa mga pasilidad ng tubig sa Nayon. Ang bayad sa tubig ay kukunin batay sa pinakamababang presyo sa merkado. Walang labis, walang kulang. Kasabay nito, basta't kayo ihanda, maaaring ilipat lahat sa aking ekologikal na supply chain. Nagbibigay ako ng libreng teknikal na gabay at dekalidad na mga punla. Isa lang ang hinihingi. Kailangang mahigpit na sumunod sa walang sirang pamantayan ang Tianyan sa pagtatanim. Hindi pinapayagan ang paggamit ng bawal na pestisidyo at pataba, para lang makapag-ani kayo ng magagandang produkto sa taglagas. Ang grupo ng Tianyan ay bibili sa halagang 20% na mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Lahat ay susuportahan at bibili ng buo. Sino man ang magnanakaw ng tiwala, na sumira sa kredibilidad ng material, agad na aalisin sa listahan ng kooperasyon. Hinding-hindi na muling kukunin. Walang limos, tanging kooperasyon lamang. Walang pag-aalaga, tanging mga patakaran. Ito ang tunay na paggalang sa kanila. At ito rin ang pinakamahabang pagtubos. Nanginginig ang mga kamay ng kapitan ng baryo. Siya ang unang seryosong lumagda sa kasunduan ng kooperasyon. At nag-iwan ng pulang fingerprint. Xiao Jai, ikaw ang nagligtas ng buong baryo namin. Simula ngayon, kung ano ang sabihin mo, susundin ang lahat dito. Kung may magtatangkang magtaksil, ako mismo ang babali ng kanyang mga binti. Daan-daang mga taga-bukirin ang nakapila, walang nag-aagawan. Walang nagrereklamo. Ang bawat mukha ay puno ng paggalang. Pasasalamat at pag-asa para sa bagong buhay sa araw na iyon. Puno ng pulang mga kamay ang kasunduan. At nagtatag ng isang kasunduan para sa muling pagsilang ng isang Nayon. 3 taon mamaya, ang isang siglong hindi pangkaraniwang tagtuyot ay naging nakaraan na. Noong dati, ang lugar na ito ay tila patay na patay. Halos naubos na ng kapital. Ngayon ay nagbago na ng husto. Ang mga lupain at patay na puno ay nalinis na lahat. Pinalitan ito ng mga standardized na taniman ng prutas na pinlano ng Tianyan Group. Pagdating ng tagsibol, ang mga bulaklak ng peach at pear ay kumikislap na parang ulap. Pagdating ng taglagas, ang mga mamulaklak na bunga sa sanga ay naglalabas ng nakakaakit na tamis. Dahil sa pakikipagtulungan sa mataas na kalidad na cold chain logistics ng Tianyan Group, direktang pumapasok ang mga prutas sa mga mamahaling supermarket sa buong bansa. Ang kita ng mga taga Nayon ay 5 beses na mas mataas kaysa dati. Maraming kabataang nagtrabaho sa ibang lugar ang bumabalik sa kanilang bayan. Bawat tahanan ay nagkakaroon ng bagong bahay at maliit na sasakyan. Araw-araw ay puno ng tawanan at kasiyahan sa Nayon. Sa harap ng Nayon ang pinalawak na gusali. Sa harap ng napakagandang modernong pump house, ang mga taga Nayon ay kusang nag-ipon ng pera. Nagtayo sila ng isang mataas na batong lapid. Walang mga pabulaklak na papuri sa ibabaw nito. Nakaukit lang ang isang malaking salita, uminom ng tubig, alalahanin ang pinagmulan. Tiwala at puso. Ito ay isang paumanhin na nakaukit sa kaluluwa ng isang Nayon. At ito rin ang pinakamalaking paggalang ko sa kanila. Isang dapit hapon ng maagang taglagas, ako mismo ang nagmamaneho. Pabalik para inspeksyonin ang ani ngayong taon. Kakaakyat lang ng sasakyan sa pinto ng Nayon. Agad na pinapalibutan ng mga masigasig na kababayan. Si Aling Wang ay pilit na inilalagay sa likod ng sasakyan ang isang basket na bagong ani, ng pinakamasagana at pinakamapula na mansanas. May luha sa mata, hinahawakan ang kamay ko, Ginoong Qin, tikman mo. Matamis talaga ang mga prutas ngayong taon. Wala ka, paano kami magkakaroon ng ganitong magandang araw? Umiti ako habang tinatanggap ang mansanas. At masayang bumati sa mga kababayan. Naramdaman ang matagal nang nawalang pagmamahal sa bayan. Ngunit habang dumadaan sa dulo ng Nayon sa isang sira-sirang pulang ladrilyo, nakita ko ang isang pamilyar na silweta. Iyon ay si Tio Qin Mankang. Nakatayo siya sa isang kalawangin at sirang wheelchair. Nakakalat ang dumi sa buong katawan. May hawak siyang sirang mangkok na may butas. Tumakbo si Tia. Nasa kulungan pa rin si Qin Li. Matapos siyang magka-stroke at manghina.
Umaasa lang sa maliit na ayuda mula sa baryo bawat buwan. Kaya hindi siya ganap na mamatay sa gutom kahit na nakanganga ang bibig niya. Tigas na tigas ang mata niya na nakatitig sa masayang palamuti at kasiyahan. Sinubukan niyang itulak ang buong nayon sa kailaliman para sa 100,000 piso. Ngayon, ang buong nayon ay nasa aking pamumuno patungo sa sama-samang kasaganaan. Tanging siya lamang ang nananatiling nahiwalay sa kasaganaan at kaligayahang ito. Ito ang pinakamabagsik at pinakamakatarungang parusa para sa kanya, hindi ako huminto. Pindutin ang accelerator. Dahan-dahang umuusad ang sasakyan sa mga guho sa labas ng bintana. Ang amoy ng prutas ay sumasabay sa simoy ng gabi. Habang tinitingnan ko ang masiglang lupain na ito, naramdaman ko ang isang hindi pa nararanasang kapayapaan at kasaganaan sa aking puso. Ang tunay na malakas ay hindi ang pumapatay ng masasamang tao sa putik, kundi ang humiwalay at magtakda ng bagong mga alituntunin. Gamitin ang ganap na lakas upang durugin ang mga kasinungalingan. Gamitin ang malawak na pananaw upang muling hubugin ang kaluluwa ng isang lupa. Ang lupaing ito na puno ng mga bunga. Sa wakas ay nakatagpo ng kanyang sariling landas. At ako rin ay pumasok sa mas malawak na hinaharap sa ilalim ng bigat ng responsibilidad sa lipunan. Na ito,